Atong Ang at Saldico ginawang pamatay sunog sa isyu ng PhilHealth upang mas lalong mapagtakpan ang malawakang nakawan sa loob ng ahensya. Mga kontributor ng PhilHealth mag-aalburuto sa galit dahil may mas malalapang ginawa ang administrasyon sa mga kontribusyon nila. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Ginawa nga lang panakipbutas itong isyu ni Atong Ang at Saldico sa tunay na isyu ng ating bansa kaugnay sa pondo ng PhilHealth. Mas malawakang nakawan, hinimay. Narito ang video. Kailangan po na dapat ilagay sa PhilHealth ay 136.8 billion. 2023 po yun 136.8 billion. Ang linagay po ni BBM sa GAA, 100.2 billion lang. So makikita nyo, 2023 136.8 billion. Ang inilagay niya sa GAA, 100.2 billion. Meron na po agad kulang na 36.6 billion. Kasi yun po yung hindi niya isinama sa GAA. Ang sinama lang niya sa GAA, 100.2 billion. Ito po ang malupit. Kulang na ilinagay mo sa GAA, ang rinilis lang ng kanyang administrasyon sa PhilHealth, kalahati nung nakapondo sa GAA, 50.7 billion lang. So may deficit siya ng 2023 na 86.1 billion. Move forward tayo sa 2024. Kinakailangan po ng 129 billion ng PhilHealth. Ang inilagay niya sa GAA, 61.5 billion. No? Ang na-release, 9.5 billion. May deficit po siya ng 119.5 billion. Palaki po ng palaki. Talagang binuburiki po nila Talagang binubotsa nila Talagang double dead ng PhilHealth. Ngayon, 2025, last year, ang kinakailangan po ng PhilHealth, 151 billion. 151 billion ang kinakailangan ng PhilHealth ng 2025. Ano pong ginawa ng magaling na BBM? Binigyan po sa GAA ng zero budget ang PhilHealth last year. Zero, itlog, wala. Walang pera PhilHealth last year. Di ba? Huwag ninyong kalilimutan sapagkat umaatake na naman po yung kanilang mga propaganda at naghahanap na naman ng pamatay sunog. At ang nakikita nila dyan, si Atong Ko. Na pamatay sunog. Atong Ko. Itong si Marlon, maloko ito. Si Marlon Purificación. Atong Ko. Hindi po ito si Atoy Ko ng Crispa Redmanizers ng araw. Panahon ni Marlon yan. Atong Ko, si Atong Ang at si Saldico. Ito po yung ginagawa nilang pamatay sunog. Tatalakayin po natin mamaya. Iyan, So ito pong zero budget ang binigay niya noong 2025, last year. So ang total deficit, 151 billion. Pag sinuma mo po yung 23, 24 at 25, ang pagkakautang ng national government ay 356.6 billion. Napakalaking pera. Ito po yung kanilang inilalagak sa kung saan-saang hindi naman importanteng proyekto. Ibinubuhos nila saan? Sa flood control projects na nabulilyaso nga ng makailang ulit, trilyong piso ang nalusaw at nauwi sa bulsa at siguro pribadong vault o condominium na. Kagaya dyan sa Proscenium, dyan sa Rockwell, may mga kaibigan tayo dyan sa Proscenium. Ang dami daw nakaparadang Rolls Royce dyan. Imagine ninyo, nagpapakasasa kayo habang sadlak sa kahirapan ang mga Pilipino, ninanakaw ninyo, ang daming nakaparadang Rolls Royce dyan. Sa condominium dyan, sa Proscenium, sa Rockwell. Naantay ko lang yung detalye, kung maaari makakuha ng larawan, papalabas po natin yan. At last year din daw umapaw, nagka-traffic dyan sa Proscenium, dyan po sa Rockwell. Mahigit 100 Toyota Fortuner ang nagdatingan, idineliver sa isang kongresista upang ipamigay sa mga kapwa niya kongresista. Iba ron ay bulletproof, yung by ordinary, pero 100 Toyota Fortuner brand new,
yung mga nandyan sa Proscenium, nandito po yung ating handle, pwede po kayo na magkomento. Si @Poliduces12. Sana ipakulong ni VP Sara lahat ng nagnakaw pag presidente na siya. Ako po, isa lang din ang sinasabi ko sa inyo. Pag binigyan tayo ng pagkakataong makapagsilbi uli sa gobyerno, ikukulong po natin, hahabulin natin lahat ng nagnakaw. Lahat na nagpapahirap sa atin. So, base po sa table na ipinakita sa column ni Jarius Bondoc, sa kanyang online column, at nagmula po ito kay Dr. Antonio Dans, health advocate, health professional alliance convener at isang kilalang health advocate, meron pong deficit na 356.6 billion ang national government sa PhilHealth. Ngayon, alam po ito ni BBM at alam din po ito, problema niya na kung hindi niya alam, we presume that he knows because he is the president at siya yung siyang primarily task to enforce all laws of the land. Violator numero 1 po yan . Ang kasalukuyang miyembro po ng PhilHealth, i-check niyo po ito, ang source po natin ay yung PhilHealth website. Kagaya nga po ng aking sinabi, dito po sa ating pahina, sinisikap ko po na mabigyan kayo ng tamang information. We do our share of research. Angelica V. Davila, kamusta ka? Maraming salamat. Bati lang ho tayo para mabawasan. Alexa Soroka, maraming salamat. At meron din ako nakita kanina, may nagpadala po ng mensahe. Batiin ko lang ho hanapin ko lang. Si @Diana Sanchez -U4Q. Paki-shout out po kay BBM. Itin ko @Diana Sanchez -U4Q. Paki-shout out po kay BBM na wag na siyang magpunta sa mga bansang merong Pilipinong OFW. Naku po, lahat ng bansa yun. Nahihiya lang kami, ikinahihiya lang namin siya. Wag na niya kaming ipahiya. Ito po'y ayon kay @Diana Sanchez -U4Q. Yun po ay mensahe diretsyo sa isang overseas Filipino worker. So, ang kasalukuyang miyembro po ng PhilHealth ay 106,235,882. Ba't po nagkaganon? Breakdown lang po natin. Yung direct contributors, kaya nga po ito yung ating top topic ngayon, araw ng sahod, yung mga kinakaltasan at yung mga nagko-contribute na galing sa kanilang pitaka. Ang direct contributors so ay 37,041,945 plus yung kanilang dependents na 27,996,436. Ang total po ng indirect contributors yung naguhulog buwan-buwan, 65,867,427. Ito pong 65 million, kayo po yun, kasama rin po ako dito. 65,867,427 direct contributors and dependents. Agalit po kayo. Linoloko po kayo ng administrasyon sapagkat hindi ibinibigay yung perang dapat sa PhilHealth. Dagdagan pa po natin. Yung indirect contributors, 24,477,099. Ganyan karami yung indirect contributors. Dagdag po ninyo yung kanilang dependents. Ang kanila pong dependents ay 16,720,402 for a total of 36,877,846. So yun po yung kabuuang universe o saklaw o miyembro ng PhilHealth sa ngayon. 106,235,882. Ganyan karami. Ano po ang significance nito? Yung indirect contributors, meron po itong additional na suporta mula sa Budol Administration sa pamamagitan ng ayuda. Itinago po nila yung ayuda, hindi ba sa DOLE, yung programang TUPAD at sa DSWD. Diyan nila itinago yung kanilang additional na tulong o suporta. Bagamat hindi natatanggap ng buo,
kung anumang halaga yan, may natatanggap pong extra ang mga indirect contributors, numbering to more or less 24,477,099 plus yung kanilang dependents na nakikinabang din. Wala po tayong debate doon. Kung natatanggap nilang buo, okay. Kung hindi, basta may natatanggap sila, anyway, pera nila yan. Ito po ang masama. Yung direct contributors, kayo po, tayo, yung sumasahod ng AGIS at tuwing abente, yung sumasahod ng kinsenas at katapusan, kinakaltasan po kayo. Kaya nga po kayo direct contributors eh. Pero, wala kayong additional na benepisyo. Walang tax break. Kahit man lang sana, isang buong buwan sa loob ng isang taon, huwag tayong pagbayarin ng ating income tax due. Bakit? Hindi nga tayo nabibigyan ng additional na tulong. Hirap na po tayong lahat. Hirap na kayo. Kuba na ho kayo, kakakayod Ngayon, January 15, yung sumasahod ng kinsenas at katapusan, unang sahod sa taong 2026. Kayo po yung kinakaltasan. Essentially, tinatakpan ninyo yung kakulangan ng napakakurap at kurakot na administrasyon. Bakit? Yung inyong contribution, yun din ang nagagamit to pay for the needs and the expenses of the indirect contributors. Bakit po natin nasabi yan? Kulang nga ho yung riniremit ng gobyerno Hindi riniremit yung 50% na galing sa PAGCOR, yung 40% charity fund, at yung pinakita po natin sa inyo kanina, yung binanggit ko sa inyo na table. Ito po, meron pong larawan dito, medyo maliit, pagtsagaan nyo na lamang po, yung table po kanina na binabanggit ko. Po yan, pagtsagaan nyo na lang po. Paki-screenshot nyo po para may kopya kayo habang tumutuloy po tayo sa ating live. Makita rin ninyo. So dyan, ang significance po nito, may nauwi pa ho ba kayong sahod? Bukod dito sa kinakaltas sa PhilHealth, wala pong additional na benepisyo yung mga manggagawa, yung mga empleyado. Kinakaltasan, pati dito sa PhilHealth, and yet, hindi po ibinibigay ng national government under the Marcos Jr. administration yung perang dapat sana sa PhilHealth. Itong 129.8 billion, pambubudol po na sinasabi nilang pinakamalaking budget na raw po ito. Hindi Tatandaan ninyo yung 60 billion na ipinasosoli ng Korte Suprema, 60 billion at yung 74 billion na dapat funding ng 2025 na zero, yun pa lamang 134.431 billion na ho yun Kulang po itong 129. Ito pa po ang masaklap. Ang sabi ng Korte Suprema, isoli yung 60 billion. Kung saan man po nila linagak, kung saan nila tinago, dapat binawi nila, ibinalik nila sa PhilHealth. Napakatalamak po talaga ang pambubudol. Yung 60 billion, kinuha na naman po sa inyo. Kinuha na naman po sa inyo. Kinuha na naman po sa atin. Inilagay sa GAA. Isinama sa GAA ng 2026. Ibig sabihin, galing na naman yun sa buwis na ating binabayaran. Buwan-buwan. Yung iba quarterly. Yung iba depende sa transaksyon. Galing pa rin po sa buwis nating mga Pilipino yung 60 billion na ibinalik nila sa PhilHealth. Ninakaw nga nila yung 60 billion Dito lang sa Pilipinas, under Marcos Jr. administration, pag nagnakaw yung mga tiwali sa gobyerno, ang magsosoli ng ninakaw ng mga kawatan, tayong mga Pilipino. Kanya nga, double dead. Hindi lang yung PhilHealth, kundi pati yung mga manggagawa, yung direct contributor, tayong mga Pilipino. Ano po yung prueba natin? Na ang author or mastermind ng kurakot at korupsyon sa gobyernong kasalukuyan, sa administrasyong kasalukuyan, walang iba kundi si BBM. Hindi po natin kinakailangan magpakalayo-layo The fact that he signed the unconstitutional, invalid, unlawful, criminal 2025 national budget, yun po ay prueba na si BBM ang mastermind ng kurakot at korupsyon sa kanyang sariling administrasyon. Bakit?
yung initial funding sa sarili niyang budget, panukala niya mismo, nasa NEP, noong 2025, 74 billion ang dapat funding sa PhilHealth. Pinirmahan niya yung GAA knowing fully well na zero yung earmark fund. Zero yung ibinigay para sa PhilHealth noong taong 2025. Pinirmahan niya, kanya nga naging GAA, yung GAB. O hindi ba, ikaw mismo ang mastermind o author ng malawakang kurakot at korupsyon sa ilalim ng iyong pamumuno at administrasyon. Prueba, yung kanyang pagpirma sa NEP ng 2025. At ang mas masaklap po dyan, yung kagaya nga po ng sinabi ko, hinayaan niyang kunin ng dating Finance Secretary, si Ralph Recto, ES niya ngayon, yung 60 billion ng PhilHealth. Di ba? Tapos nung may deklarasyon ng unconstitutional, ang Korte Suprema ipinababalik, ang nagbalik po ng 60 billion kinuha nila, walang iba kundi tayong mga Pilipino. Isinama nila sa GAA. Kaya naman, hindi rin po titigil yung mga iba't ibang sangay at sektor ng ating lipunan. Tatandaan ninyo, December 2021, courtesy of Business World, hindi ba? Nagsampa na po yung Save the Philippines Coalition. Mga miyembro po ito ng Save the Philippines Coalition. Nagsampa na po ito ng plunder at malversation laban kay Ralph Recto, kasalukuyang Executive Secretary at dating Secretary of Finance. Hindi pa po ito naaaksyonan ng Ombudsman. Makikita ninyo kung paano talagang nasasalaula at sinasalaula ang proseso. Kanya naman kanina, courtesy of the online site ng Batas PH, meron na namang grupo ng mga doktor, abogado at iba't ibang professionals ang nagsampa na naman ng kaso. Ganon din, malversation laban kay Ralph Recto. Bunsod ng 60 billion kinuha nila na pondo ng PhilHealth. Dito makikita ninyo, mahalagang pinag-uusapan natin ang mga bagay na ito upang kayo po ay magabayan at mabigyan ng tamang impormasyon. Kaya dapat talaga panagutin ang mastermind ng kurakot at korupsyong ito. Marami nagsasabi, kagaya po rito, kailan pa kaya magsasampa ng impeachment? Talagang dapat panagutin. At hindi naman siya pwedeng makasuhan hanggat siya ang Pangulo dahil meron po siyang immunity from suit. Ang tanging pamamaraan lamang kasama po dyan yung impeachment. At kita naman natin talagang nagre-react ang payaso ng Malacanang at dito sa napapabalitang impeachment. Alam mo ninyo, nasa saligang batas po natin yan. Article 7, Section 8, kung paano magkaroon ng pagkakabakante ang tanggapan ng Pangulo. Paulit-ulit yung sinasabi, wag ho kayong matatakot magsalita ng Marcos resign. Wala pong sedition doon. Wala pong inciting doon. Yung impeach Bongbong, wala din pong seditious doon at wala rin pong inciting to sedition doon. Yung remove Bongbong, wala rin pong sedition doon at wala rin pong inciting to sedition doon. Bakit? Article 7, Section 8 of our Constitution recognizes 4 modes of vacancy in the office of the President. Ano po iyan? Death, pagkamatay. Permanent disability or incapacity. Pangalawa ho yun. Pangatlo, removal from office. Ano ibig sabihin ng removal? Marami na hong ibig sabihin yun kung paano ka man ma-remove. Pero, rine-recognize ng ating saligang batas yung removal. Whatever that means or kung paano mang pamamaraan ma-remove. But of course, kasali dyan yung impeachment. And finally, tama po, hindi natatakot si Atche-G6S Marcos resign. Hindi po seditious yun sapagkat mismo ang saligang batas ang nag-enumerate o nagpangalan kung ano-ano yung mga pagkakataon na maaring magkaroon ng vacancy in the office of the President. And I repeat, could be death, permanent disability, or permanent incapacity. Importante po yun Bakit natin binabanggit? Yung permanent disability.
Hindi ho ba? Lagi nating sinasabi, Article 11, Section 1, ganun din po, nakalagay sa ating saligang batas, kinakailangan pag iulat ng tama, magkaroon ng transparency, ang pamahalaan pagdating sa estado ng kalusugan ng Pangulo at pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Yan yung dalawang pinakamataas na posisyon. Di ba? Yan ang nagmamaneho ng ating bansa. Kaya mahalaga na magkaroon ng isang transparency pagdating sa state of health ng Pangulo. Di ba yung mismong kanyang ate ang nagsabi sa lahat ng Pilipino sa isang public address yung issue ng drug addiction, importante talaga na magkaroon ng pagsusuri sapagkat po yung drug addiction, hindi lamang po krimen yan. Hindi lamang po social problem yan. Mental disorder po iyan. Sakit po iyan sa pag-iisip. So, nandiyan yung death, permanent disability, removal from office, could be by impeachment, at resignation. No? So, wala pong sedition doon. Huwag po kayo matakot. By the way, pakikita ko rin po ito sapagkat nakikita natin talagang nakakatakot po yung estado ng ating ekonomiya sa ngayon. Kahapon po ay nagsara weakest peso value in history. Kahapon po ito, kahapon. Ang piso kontra dolyar kahapon ay 59.44. Ngayong araw ho, nagte-trade po yung dollar halos pareho 59.43 hanggang pagbibili ka ho ng $1 kanina. Di ko lang alam kung magkano nagsara ang trading ngayong araw. 59.63. Umabot na po sa bentahan ang $1 59.63. So, January 15 na po. January 15 na po. Hindi pa rin lumalabas, hindi pa rin na ilalathala yung ating fourth quarter of 2025 GDP. Usually po yan, yung first 10 days of the month lumalabas na. Ito po, hindi pa lumalabas. But according to BSP, 3.8% ang GDP ng fourth quarter. Meron din pong inilabas na